Ang magkaibigan talaga sila ni Anton, yung kaibigan namin, yung sa Glutaslim na. Pero nagtuturo ka pa rin. Actually, galing ako sa school, break ko ngayon. 5 o'clock yung aking klase. Akala ko mapupunta kay Rico dyan yung break. Ano na? Fast break? Checkpoint. Checkpoint. Kasi sabi niya, Checkpoint. baka ito na yung chance ko na Checkpoint sama sa kasi gobyerno. ang mabali ni Gary Abela. Oo. Di ba ni Gary kasi tumartaray nga counselor. So, excited siya doon. Nai-offer pala sa kanya yun. Kinausap daw kasi siya ni Sir Richard. Tapos kada magkita kami, sabi ko, kamusta na? Hindi naman na niya ako binalikan. Tol, may polyetos ako na kwan. Saan? Hindi ba redundant na nakalagay? May layout na eh. Broadcaster, mentor, tapos public servant. Mentor? Anong sa tingin mo? Kasi nagtuturo ako. PNP. Tapos, sa mga DepEd din. Nagkukuts ako sa kanila. The educator. Na-print na ba? Ampay. Mas magandang educator Educator. kasi mentor. Oo. Iba ka tanongin nila, hindi naman ako educator mas maganda kaysa mentor. Okay lang na mentor. Oo. Broadcaster, mentor, public Seminars, servant. workshops, di ba? Tapos yun, on-call akong instructor. Saan? Yung training center, PNP. Sa teachers camp? Sama mo sila Burns. So, mentor okay lang, di ba? Okay lang Broadcaster, mentor, public servant. So, Ay mo journalist? pwede naman. So, journalist, mentor, Public public servant. servant. Okay. Yan kasi. Ito rin yung papulyetos kung mangyayari yan. Oo. Sige. Okay. Hindi kasi ako nakasalig talaga. Siyempre, payabangan na. Kwan yan. Kailangan. Totoo. Kailangan Sabi ko, na. wala palang humility dito. Wala na. Kung akala mo mayabang ka na, hindi pa pala. Hindi, wala pa pala tayo doon. Ang dami kong nalaman. Sige. Pag magsasalita ka, yun sa last part, dito ka. Ito yung iyong camera. Ako naman ito. Pero pag nag-uusap tayo, okay lang nakatingin. Yan. Kahit di na ako titingin doon, ha? Okay na ako. Diretso na tayo sa tanong ha. Naka-timer lang to kunyari. 5, 4, 3, 2, 1. Kasama natin ngayon ang madali. Ulitin natin, sorry. Sasabihin ko sana ang aking paborito, wag na. How may I address you? Mamalin, tol, or kaibigan, partner? Tol. Pwede, ano? Okay lang. O, kumusta ka na, tol? Hindi naman natin matatago eh. Sige, sige, sige. Sige. Kasama natin ngayon isang taong malapit sa aking puso, si Tatang Edong Carta. Welcome, Tol. Sa wakas, tol, maraming salamat, sister, Mamalin, no? Kapatid, yan sa Kapatid. trabaho, sa inyo pong napakasikat na programa nyo dito. It's an honor for me. It's an honor for me also to have a colleague here at ngayon bubusisiin natin ano nga ba ang pumasok sa utak mo at gusto mong maging politiko. Okay, what a very good question. Yung shift baga sa public service na ginagawa natin and gusto mo ngayon ibang level. Tell us about how you decided to take this leap. Yeah, well, actually, ilang taon na rin, no? Basta dumarating yung election na kapatid, partner, Malen, may mga left and right na partido and then they're asking a favor. Edong, mabalin kan ba? Baka pwede ka na. Sama ka namin sa partido. Sabi ko, still undecided. So, shortcut, to make the story shorter, sabi ko sa sarili ko na lang, siguro it's about time. It's a calling. It is It's a calling. It's a calling. I'm running 50 this September this year. So I asked the guidance also, permission of my wife. And then nung sinabi niya na, sige, pwede naman, wala namang problema. So it's all started. And then doon na, I finally decided na ito na siguro ang tamang panahon. And yung 28 years naman natin sa service, yan po ang ating pinakapuhunan naman.
hindi biro ang 28 years na inilaan natin sa public service bilang isang journalist broadcaster, hindi ba? Paano mo ngayon ile-level up itong serbisyo publiko mo sa ating city council? How will you compete or synergize with our legislators? Ano ba ang maiaambag mo in Okay. terms of legislation? Okay. Ang maganda sa atin, during my time, no, my stint as a broadcast journalist, as a reporter, as a reporter way back 1997 sa Bombo Radio, so naging reporter tayo. And luckily, naging City Hall beat naman tayo. Just like you, no? City Hall beat reporter, so tinututukan natin, meron tayong coverage every Monday sa City Council session and so on and so forth. And then nag-level up from reporter to news anchor, so you analyze issues. Knowledgeable tayo. It's an advantage na knowledgeable tayo sa mga issues, not only local, national, foreign, and so on and so forth. So, mas maganda kasi na ang isang broadcaster or isang journalist ay mabigyan ng pagkakataon na nandun ka mismo sa session kasi limitado. Ma'am Malen, no? Sister, limitado po kasi ang role nating media. We're here to inform, to educate, to enlighten the public, no? We discuss sa radyo, we discuss this, binabalita natin, kulang. Although we have this pressure on the part of the public officials, no? Na, anong ginagawa nyo? So nakulangan ka na sa role natin. Nakulangan. So, primary reason, kailangan nating i-widen yung scope ng ating responsibility or service or services. Something like that na kaya naman nating gumawa rin ng resolution or ordinances. What kind of legislation sa tingin mo ang una mong isusulong kung sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng representasyon dito sa ating konseho? Okay. Alam mo yung pagiging presidente natin ng 3 terms. Modesty aside, history po yun sa City High. May alma mater, 3 beses po tayo naging presidente ng City High. And then I became also the president of 68 schools in Baguio. So, Federation of Parents Teachers Association. Ang dami natin nalaman doon na concern pala sa isang paaralan. It focused on the allowance or honorarium, lalo na yung mga nasa special programs. Naku, naging kabisado mo ito sa kaka-PTA mo. Yes, PTA, Parents Teachers Association, na, at alam mo naman, hands-on tayo doon. So ito ang isa sa gusto mong isulong. Yes. Mamalin, no? Nagsimula sa akin noong 1988 kasi I became a band member and scholar din ng CTI, parang special program in the arts. Meron kaming allowance. That was 70 pesos before. Stipend, monthly. And then, tumagal, naging 300, ngayon 500. Gusto kong itaas. Itataas natin. Itataas natin. Ano bang sakop ng mga special programs? Science, performing arts, sports. It applies ito sa mga public schools. One more thing, punta rin tayo sa mga athletes natin. Naku, ito, mga atleta Incentives. natin, tama. Incentives. Alam mo, di ba may mga clamor na bakit naman ang tagal ma-receive? Tapos kapag dumating sila, yan ang mga natatanggap natin mga reklamo. Nung nagsosolicit daw sila, kulang ang tulong ang support. Nung dumating na sila at may mga awards, yan, flag ceremony, recognition. Okay? So ito yung mga nakikita natin sa ating mga returning athletes na may mga awards na. Nakukuha natin to sa ating coverage, tama? Yung Yes, kanilang yes. mga hinaing. Tama. So ganito ang naging journey mo into your shift to politics. And it focus, isa pa sa mga gusto natin mangyari, partner, is transparency. Okay? Transparency. Okay, in what sense? Naku, baka sabihin nila tayo ay may tinitira. Pag sinabi mong transparency, ibig sabihin ba wala tayong transparency ngayon? Ang punto ko rito, on my part, if given the chance, yun po, yung transparency na the government will reach out the people. So, doon pumapasok is tinatawag nating dialogo naman sa kanila. Kaya nandun ang Team Makabagyo. Okay? We're after the welfare ng mga taga-Bagyo. Alright. Okay? Parang tayo, as a journalist, bago naman tayo bumanat ng isang issue or i-present natin, gumawa tayo, print man yan, TV or radio, we get the other side of the coin. Okay? So ako, ang nakikita ko is more on
magkakaroon sana ng ugnayan sa barangay. Ugnayan. O parang tungtungan ti umili, dialogo. That's my proposal. Every 3 months, punta tayo per district. O ito yung mga latest resolution, ito yung mga latest na ordinansa. Baka sasama pa natin si Mayor at saka si Congressman. Para baga makita mo yung pulso ng ating mga kasamahan. Exactly. At sila na, yung mga tao na mag-a-ask ng question. One more thing, partner, dadalhin na natin yung mga services ng mga government agencies. Red Cross, PhilHealth, Pag-ibig. Kasi yun yung nakasanayan kong ginagawang project ko. For how many years? Yes. Di ba? May blood donation sa Malcolm Square. And then, nandun na yung one-stop shop. Nandun na yung mga partner agencies. So, bibit-bitin mo itong best practices mo nung ikaw ay practicing journalist. Yes. Kung sakaling mabigyan tayo ng puwang sa City Council. Yes. Actually, as a journalist, hindi lang tayo sa journalist, sa public servant, in the sense na Red Cross director po tayo for almost 10 years na. So, serving humanity is na-level up pa yan. Tayo nga, hindi lang tayo nagdi-deliver ng balita, nag-aarig ng balita, tumutulong pa. So, service, tulong, na ang daming mga situation na to the extent tayo magka-cash out ka pa. Nangyayari talaga. Nangyayari sa atin. Nangyayari talaga yan. Hindi maiiwasan. Ngayon, partner, meron tayong mga issue sa ating syudad na talaga namang pinagdedebatihan ngayon. Ano ba ang tindig mo sa palengke? Ay, palengke! Alam mo, ang gandang pag-usapan yan. Tagal no? na natin kino-cover itong palengke. Nag-iba-iba na ng issue. Ngayon, mas mainit kesa sa Oo. dati. Ano nga ba? Ano nga ba? Okay. Alam nyo, ang Baguio City as the summer capital of the Philippines, educational center of the North, ano pa? City of Pines, Character City. Okay, hindi tayo nauuli sa mga ganong recognition. Ano pa? Ano pa yung isa? Yung Creative City. Baguio Creative City dahil tayo nga ay UNESCO Creative City for Folk Arts. Okay, now, hindi tayo nahuhuli doon. Pero, nahuhuli naman tayo, partner, when it comes sa development ng market. Tignan mo yung mga third-class municipalities. Ang gaganda ng fasad, ang gaganda ng stature ng kanilang mga palengke. So, mas magandang ma-develop ang palengke. Lahat yata tayo ay on board sa development ng palengke, partner. Kaya lang, nagkakatalo nga tayo dito sa proponent or kung sino nga ba Ang mag-develop. mag-develop. Kasi nga, ang ating mga kasamahan sa SM, ngayon sila ang original proponent status. Kumbaga, sila ang mabibigyan ng first dibs sa Yes, pag-develop. Pero maraming ang may ayaw. Ano ba ang tingin mo dito? Sa tingin ko, maganda naman, nasusunod naman yung PPP, PPPP, okay? And then, may proseso, may dapat masundan, may dapat masunod, okay, na process. Ngayon, sa akin, honestly, I'm more on the development of city public market. On our own? City dapat ang mag-develop. City dapat ang mag-develop. As simple as that. Tayo. Ganun lang Tayo. simple ang sagot. Okay. I will expound more. Basta sa akin, dapat city ang mag-develop. Alright. Nabanggit mo nga, nakaparte ka nitong ating Makabagyo team. Ang unang-unang sinasapol sa partidong ito ay ang issue ng dynasty. Okay. Sagutin natin ito head-on. Yes. What is your stand on the dynasty and what do you think about the running of the husband and the wife, ang ating Congressman Mark Go, at ang kanyang may bahay na si Sol Go Sabay? Okay. We cannot deny the fact na yan ang issue talaga sa mag-asawa na amin pong head sa taas Hindi sa partido. maiiwasan. Hindi maiiwasan yan eh. Congressman, last term ni Congressman Mark Go, so running for mayor. Aha. Yung kanyang beloved wife ay running for congressman. As a recap, no? Okay, so magkasawa. Mag-asawa. Dynasty. Wala namang concrete, partner Malen. Wala namang concrete na definition ng dynasty. Wala namang law na Walang nagbabawal. law. Tama yan. As a matter of fact, sabi nga rin natin sa radyo, sa kasalukuyang administrasyon, partner, the president of the Philippines, meron din siyang kapatid sa Senado. Meron ding ibang mga municipalities, cities, and provinces na mag-aama, di ba? And only to find out na meron akong nalaman din na research partner na hindi lang pala mag-asawa kung issue ng dynasty. Mag-anak. Yes. Yung matagal na ding
magkapartido. Sakop din pala noon ng dynasty. Meron tayong thin and fat and obese dynasties, kung ika nga. Dahil kinukulang nga tayo sa legal definition, Yes. nagkaroon ng socio-political definitions. Dahil Yes. tama nga, wala pang batas. Walang batas. And so, ano pong masama? Yan. Kung mabibigyan ng pagkakataon, itong mag-asawa. Sabi nga nila, partner in life, no? Na mag-asawa. Partner in service. So, congressman, yung si Ma'am Sol, ang mayor, si Sir Mark, may magandang collaboration. Magandang partnership. Mas mabilis. Okay. Ang takbo So ng, that is the service. answer head-on. Maraming salamat sa iyong opinion, and it's another way of looking at it. Ngayon, Tatang Edong, ikwento mo nga sa amin ang inyong mga advokasya, ikaw para sa sarili mo. I'm sure Makabagyo has their own agendas, pero for you, what are your top advocacies and what do you think you can contribute to the City Council? Okay. Ang ganda. Ganito pala ang feeling kapag ikaw yung guest, ano? Iba ano? Iba ba, no? Gusto mo yan eh. Yeah. But anyway, ito ang maganda sa atin. Kung knowledgeable ka sa issue at nandyan ka sa sitwasyon or at the same time, more hands-on naman tayo, no? Alam mo, mula pa ako sa Bombo Radio and then to Z Radio, to PTV, covering news, so on and so forth, lalo kapag in terms of disaster. Yes. Okay? Di ba meron tayong nakakompose na kanta na Bohoy Media, hindi trabaho pong basta-basta. Lalo na kapag disaster. Ito, disaster. Yan ang gusto kong tututukan na isa. Lalo kapag bumabagyo. Okay? Capability enhancement in disaster. Okay? Kailangan maging proactive ang mga tao sana sa barangay. Okay? Anong rason? Kapag bumabagyo kasi, partner mo rin. Ano nangyayari? Siyempre, aktibo dyan si DRLMO, nandiyan Yes. po ang Police, PNP, Bureau of Fire, Red Umiikot Cross. na lahat yan. Nandiyan na sila lahat. So, masyado tayong dependent sa mga ganong government agencies. Dapat tayo rin sana ay makialam. Okay? So, ayan, ang capability enhancement, yung disaster preparedness. Number 2, sa barangay, gusto kong ma-institutionalize po yung Barangay Emergency Response Team. So you're empowering the smallest unit of our society, ang barangay. The barangay. BERTS. Okay? Hindi na pala tanod ang tawag din sa kanila. Yung BPATS, something like Barangay Peace and Order, something like that. Gusto rin natin, kasi ito yung mga force multipliers, no? Yes. Naging focus tayo doon dahil as a member ng Baguio City Police Advisory Council and sa PNP, sa ProCorps, kami kasi ang nag-guide din sa performance governance system. Nag-evaluate sa mga bawat police station. So, I met the council, station level, tapos doon ko nalaman yung, ganito palang sitwasyon sa barangay. Number 3, isa pa, CFAG, Community Fire Assistance Group. So talagang itong mga support group ang nakitaan mo talaga ng kailangang tutukan, kumbaga. Yung CFAG, 15 barangays ang nabigyan na ng recognition, partner. Okay. Hindi ko na may name names o maisa-isa po yung mga barangay sa Baguio. Sana po ay madagdagan pa. Number 2, sana sana lahat ng barangays ay meron ng mobile, barangay emergency response team. Ano pa ba? Yung in case of emergency, nangangailangan ng dugo yung kapitbahay mo, automatic na alam mo na kung sinong Dahil sa emergency ay nagkakandara pa ako minsan sa paghanap ng blood donors. Yun. Ang dami nating nakikita sa Facebook na kailangan Diba? ng donation. Yun. Parang, they will post na we are in need of 5 mga bags. ganyan. Alam mo, that's between life and death. That's partner, true. no? Doon ko nakita rin yung hirap ng yung situation na yan na you're texting your friends, your relatives, and your neighbors. Nagkakagilap ka, tama. Dapat meron tayong system sa barangay. So that's what you saw na kailangan natin. Correct. That's urgent. Kailangan yan. So, disaster, ano pa ba? Kapag lindol, dapat, alam na ng tao kung ano mga dapat gawin. So encompassing ito sa lahat ng mga disasters na mangyayari at nangyayari sa atin. So itong force multipliers at ang ating support groups ang ating i-empower. Yes, definitely, partner. And naka-connect kasi yan sa aking tagliner na serbisyong karta, may action at solusyon. Yun. As simple as that.
Ngayon, partner, ikwento mo sa amin. Kausapin mo ang ating mga kababayan, ang ating mga botante, at sabihin mo sa kanila kung bakit natin kakailanganin ang isang edong karta sa konseho. Salamat sa pagkakataon nito. Again, thank you for giving me this opportunity. Magandang avenue to para mas lalo nyo pong malaman kung ano pa ang advokasya ni Tatang Edong Carta. So almost 28 years na tayo in service, radyo man, TV, and among others. Okay? Nagsilbi rin tayo sa DepEd, sa Council of Leaders sa ngayon, and then FPTA, and so on and so forth. Okay? Kaya po tayo. Kaya po natin din makipagsabayan sa mga veterano. Okay? Kaya rin po nating gumawa ng resolusyon at ordinances. Magiging supportive ako sa anumang mga committees kasi hindi pa natin alam. Give us a chance also, no? Bagong mukha, bagong pag-asa, sabi nga nila. Sa akin din, bagong kandidato, pero veterano po sa serbisyo. Hands-on na tayo sa mga nangyayari, alam natin yung mga issues, ano? It's more on consultative, collaborative, yung isa sa mga proposal nga natin the government will reach out the people, yung dialogo sa barangay. At the same time, maganda rin yung nakasanayan din natin, partner, na weekly kapihan or press con with the mayor. Para mas updated tayo. Malalaman kung anong ma-update na sa mga projects, ano na nangyayari, ano bang mga proyekto, and so on and so forth. And giving you an assurance nga pala, if given the chance, no kunada nga rin Ilocano, na ipalubos niya po Diyos, mabigyan tayo ng pagkakataon na maupo dyan sa konseho, hindi ko po bibitawan ang pagka-journalist o pagka-media natin. Maraming salamat at huwag nating kalimutan. Number 9 sa balota, Eddie Tatang Edong Carta. Maraming salamat. Sana nga. Tama ba? Tama yun sa Red Cross, tsaka itong sa